Prodigal Son series, Panginoon. Kayo po ang manguna, pagliwanagin niyo po, ayaw mo makita namin ang katuruan tungkol sa kalibugan na, sa panganay, maging sa Ama, Panginoon, at sa iba pang mga karakter. Lord God, kayo po ang magturo sa bawat sa amin. Kaya yung mga nakalatag na yung salita, Panginoon, mapag-unawa po namin. Bigyan niyo po kami ng wisdom, Panginoon, kaya mong pamilos ng iba ng Espiritu sa bawat sa amin. At Panginoon, pagunahan niyo po kami, ano kung bagay na nakikita ko na maaaring magighan lang sa paglapit ko namin sa iyo, we ask, Lord, kayo po ang pumawi at gawin kami na maging marapat sa mag-aaral. Ilang Diyos, salamat po at ngayon pa lamang, Panginoon, ay nakin po namin sagutan, gamitin niyo po ako sa mga lahat po ito. Nihiling lamang po namin sa mga pangyarihan pong pangalan po ni Jesus, na aming Diyos, aming tagapagligtas. Amen. Okay. Mga youth, dito na kayo kumain sa loob. Kapag kayo kumakain ay makikinig. Okay? Luke 15:11 to 24. Pakibasa. Medyo mahaba-haba ito ha. Pag hindi kinayang matapos, kasi mahahaba ang lesson, parang pelikula lang yan. To be continued. O parang TV series. So gano'n. Pakibasa? In Luke 15. Yes. Jesus continued, there was a man who had two sons. The younger one said to his father, Father, give me my share of the estate. So he divided his property between them. Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. After he had spent everything, there was a severe famine in that whole country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to a citizen of that country, who sent him to his fields to feed pigs. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. When he came to his senses, he said, how many of my father's hired servants have food to spare? And here I am starving to death. I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. So he got up and went to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion to him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. The son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servants, quick, bring the best robe and put it on him, a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf, kill him, let's have a feast and celebrate. For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found, so they began to celebrate. Yan. May isang ama at may dalawang anak. Siya panganay at yung bunso. So, yung bunso, nirequest sa kanyang ama. Ama, ibigay niyo na po sa akin ang aking mana. At ito namang napakabayaan ng ama, hinati ang kanyang ari-arian at ibinigay dun sa bunso ang kalahati. At ang sakuhan naman ng anak, ng bunsong anak, agad-agad na umalis at nagliwaliw. Talagang namuhay siyang, ano tawag doon? Sabi nga, wild living. Naubos ang, talagang inubos niya ang kanyang kaperahan sa pamumuhay na
talagang, sabi nga natawag sa ganyang buhay. So, hindi lang basta maranya, kundi wild living eh. Yan. Talagang sabi nga, siguro, ABS-CBN ang bisyo niya. Ganon. O, sino may alam ng ABS-CBN ang bisyo? So, ganon ang kanyang pamumuhay. ABS-CBN. At talagang naubos ang lahat. Yun nga lang, nagkaroon ng malawakang taggutom. At wala na siyang makain, naubos na. So, naghahanap siya ng trabaho at may makain man lang siya. So, anong ginawa sa kanya? Pinadala siya, taga-alaga ng baboy. Anong kinakain niya? Pagkain ng baboy. Ano ang alam niyo sa pagkain ng baboy? Hindi po yan yung mga katulad ng ating baboy ngayon. Hindi yan. Mga gulay, prutas. Yan. Mga gano'n ang pakain dati. Hindi yung mga tira-tira sa restaurant. Hindi yan. Ano yan? Ang tawag doon? Mga natira pinagsawaan din yung baga na prutas. So, pwede yun. Pwede naman kainin. Kaya lang, siyempre, pambaboy na yun, dignity mo. So, wala kasing magbigay sa kanya. Kaya lang, napagtanto niya. Sabi niya, sa bahay ng aking ama, mga workers ka kung ano-ano kinakain Ang daming pagkain. At dito ako, mamamatay sa gutom. So, sabi nga niya, babalik ako sa aking ama at hingi ng tawad. At sasabihin ko, hindi na ako worthy na tawagin anak. Gawin niyo na lang akong manggagawa niyo. At yun nga ang nangyari, dahil sa tumungo sa kanyang ama. At humingi, sabi nga sabi niya, ako'y nagkasala sa Diyos at sa inyo. Kaya hindi na ako talaga, wag niyo na akong ituring na anak. So yun ang kanyang ginawa. Kaya lang, pagbalik niya, malayo pa siya, sinalubong na siya ng kanya ama. At tinutusan ang kanyang mga servant, mga, ang tawag dyan, hindi naman alipin, slave, servant, tagapaglingkod. Yan. Ayan, kasambahay. Kasambahay. Sabi niya, magmadali kayo, bihisa ng aking anak. At ibigay ang tawag niya, yung singsing. At siya'y lagyan ng panyapa, yung sandals. At piliin ang pinakamatatabang kuya at patayin. At tayo ay mag-celebrate, magsaya. Nga lang, sabi nga niya, itong aking anak, patay na, kaya lang ngayon nagbalik, buhay na muli, at nawala siya, naligaw ng landas, ay ngayon natagpuan na niya ulit. So, they began to celebrate. So, itong experience ng batang ito, kumbaga sa ito, ang bunso, extreme. Having everything, hanggang doon sa nothing. Everything to nothing. Extreme ang kanyang experience. At maging yung kanyang tawag dito, yung kanyang pamumuhay to the extreme while living to pagkain ng baboy. Yun kanyang Ngayon, sa kanyang na-experience, ano ang napagtanto niya? Ano na-realize ng bunso? Ayon sa ating nabasa, ano na-discover niya? Ano na pagtanto niya? Huwag maging sakin. Huwag kang maging sakit. Ano pa? Base sa ating istorya, sa ating binasa. Na-realize niya na doon sa bahay ng kanyang ama ay maraming pagkain. Pero nandoon na siya sa labas na nakikipagkain doon sa pagkain ng baboy.
So, ang na-realize niya, babalik po sa kanyang ama. Mhm. Hihingi siya ng tawad at sasabihin na hindi na siya karapat-dapat na anak. Kaya lang, ano sabi? Actually, ano sasabihin niya eh? Mukhang hindi siya pinakinggan ng kanyang ama eh. Ano sabi? Li kayo, mga tagapaglingkod, damitan, suot ang singsing, lagyan ng panyapa, kumuha ng matadong buya, patayin, at tayo ay mag-party-party. Oh, di ba? So ano na-realize ng bunsong ito? Ano na-discover niya sa mga pangyayari? Lalo na yung bandang uli. Yung pagmamahal ng ama, ano na-realize niya? Ano na-discover niya sa pagmamahal ng kanyang ama? Handa siyang patawarin. Handa siyang patawarin. Handang patawarin. Actually, na-discover niya o napagtanto niya kung gaano siya kamahal ng kanyang ama. Ng kanyang ang grabe. Bakit natin nasabi yun? Paano pinakita? Ano nakita natin sa pagmamahal ng kanyang ama? Muli siyang nabuhay ang pagbabalik niya. Sabi ng ama, patay na. Oo. Muling nabuhay, kaya mag-party-party. Ano pa? Yung bang pagmamahal ng ama, may kondisyon? Unconditional lang. Pag tag-araw ba, wala? At pag tag-ulan lang ang pagmamahal? Ano ang pagmamahal ng ama niya? Unconditional. Walang hanggan. Walang hanggan, walang oras, hindi nakabase sa pangyayari, at kahit anong sitwasyon, mahal siya. Walang katapusan. Yan ang pagmamahal ng ama. Diba? Walang, kumbaga, ika nga walang kondisyon. Equally divided. Actually, walang equal doon. Yung mamana, hinati. Pero, doon sa experience ang bunso, walang division doon. Wala. Nalustay niya na lahat eh. Kaya nga, kahit ano nangyari, mahal. At tandaan nyo ha, malayo pa siya. Nung matanaw, hindi na hinintay. Ano ginawa? Tumakbo at niyakap. Ibig sabihin, kung 3 taon siyang nagliwaliw, sa tingin nyo, ilang araw siyang nagbabantay? 3 taon din yan. Kasi talagang, kita nyo kaya nakita nga eh. Bagamat hindi sinabi, pero I believe, araw-araw nanguhulila ang ama sa pagbabalik ng kanyang anak, kalibughang anak. Diba? Itong batang ito na pagtanto din yan, nasa kanyang buhay, yung abundance, yung acceptance na unconditional, yung sinasabi nyo, at yung enjoyment, yung kaligayahan, yung happiness, ay matatagpuan lahat yon sa pagmamahal at sa presensya ng kanyang ama. Pero, before that, sa kanya hinanap, ang kanyang kaligayahan, sa wild living. Sabi nga nung pangalan na anak, he spent all his wealth in prostitute. Oh, wild talaga. So, lang, napagtanto nitong bunso na ang kagala, yung kasaganaan, yung kagalakan, kasiyahan, ay matatagpuan lang doon sa pagmamahal at sa presensya ng kanyang ama. At napatunayan niya yun. Na in times of plenty, mahal siya ng kanyang ama. In times of want, wala na siya. Napariwara na. Dumating, gula-gulalit ang damit, madusing siya. Ano tawag natin? Sa mga ganong tao? Grasa. Yan. Ganon siya, mukhang taong grasa. Pero, niyak siya ng ama.
So, tingnan natin na kung gaano yung pagmamahal ng Ama. Tandaan natin yun. Hindi tuwing tag-araw, uulitin ko, walang panahon, walang pangyayari, at walang sitwasyon na makakapagbago ng pagmamahal ng kanyang Ama. Please proceed sa reading sa 25 to 32. Meanwhile, the older son was in the field. When he came near the house, he heard music and dancing. So he called one of the servants and asked him what was going on. Your brother has come, he replied. If your father has killed the fattened calf because he has saved himself. The older brother became angry and refused to go in. So his father went out and pleaded with him. But he answered his father, look, all these years I've been sleeping for you and never disobeyed your orders. Yet you never give me even a young goat I could celebrate with my friends. But when the son of yours, who has squandered your property with prostitutes, come home, you kill the fattened calf for him. My son, my son, the father said, you are always with me, and everything I have is yours. But we have to celebrate and be glad because this brother of yours was dead, he is alive again. He was lost, and is found. Praise God. By the way, yung mga bata ba, ang Bible ay Tagalog, English? Tagalog. Okay. Nasa Lucas yan. Lucas chapter 15 verses 11 to 13. Lucas 15, 11 to 32. Andiyan yung ating istorya. At 12 lesson na paulit-ulit tayo dyan. Yan. So, nakita natin, eto yung panganay na anak, yung matandang anak, bilang natin panganay. O ano masasabi niyo tungkol sa panganay na anak? Base sa istorya. Parang na-envy siya. Na-envy kasi Ah? nagsisilos. Nagalit, Oo. nagselos, nainggit. Yan, nainggit. Okay? Ano pa? Sumama daw. Ano pwede niyong masabi dyan? Bakit andoon siya andun lagi na gumawa siya ng kabutihan doon sa mga sa farm, nagtatrabaho siya, nagpapaalipin siya. Pero ang nangyari, hindi siya pinaganda ng kanyang ama. Samantala yung ama niya, pinaganda ang nawalang anak. So, yan. Lumaki sa farm. Lumaki siya sa farm. Nagtatrabaho sa farm. In other words, talagang ang sipag ng taong to. Maghapong nagtatrabaho at mukhang matuwid. Mukhang matuwid. Ang At panganay. mukhang napaka-ano niya. Ano tawag doon? Pag sinabi ng ama, Sunod agad. sunod agad. Jerry. Ganon. Talagang grabe. Kaya lang, makikita natin na ayaw niya ng party. Bakit? Nung marinig niya ang music and dancing, ano nangyari? Ayaw niya. Nagagalit siya. Mukha lang ayaw niya. Hindi nagre-reklamo siya sa ama eh. Di ba? Mukha lang ayaw niya. So, kaninong kasalanan? Base sa sagot na, ayaw ba talaga siya pagpartihin ng kanyang ama? Eh, mukhang killjoy siya. Yan. May pagka-KJ. May pagka-KJ. Ayaw mo talaga ng ama na mag-enjoy siya? Ha? Base sa sagot ng ama. Sabi niya, lahat ng sa akin sa'yo. Oh, bawal ba? At tandaan natin sa unahan pa lang, hinati ng ama sa ilan?
Dalawa. Ibig sabihin, kanya yung kabila. Ba't di siya mag-enjoy? Hindi niya ginamit. Ibig sabihin, siya mismo ang pumipigil, nagkakait ng enjoyment at no pleasure. Hindi siya pinagbawalan ng Ama. Kaya nga sabi, my son, you are always with me. Everything I have is yours. Ikaw na bahala, nandito. Ibig sabihin, ba, hindi ko kasalanan yan, kasalanan yan. Eh kung ito nga nagwaldas, pinagpaparty ko, ikaw pa, na napakatwid mo sa tingin mo. Ganon. O di ba? So, bagamat napapalibutan siya ng karanyaan, kaya lang, Hindi niya ginamit. nagtsatsaga siya saan? Nabukid. Sa farm. Wala namang problema sa farm. Hindi talaga ginamit. Eh kung katulad yung may helicopter, may mo Bentley, ang problema sa farm. Hindi ko alam. Kaya lang, anong problema niya? Hindi ka niya alam yung honor eh. Nagsiself-pity siya kasi ayaw niya ng ganung party. Actually, ako hindi naniniwala kaya niya ng party. Kasi nagre-reklamo nga siya eh. Ang problema, Inggit. sa kabila ng nariyan ng karanyaan niya, eh, Gusto pa mo. nagtyaga siya doon sa Farm. farm. Yo. Oh. Lagi nagtatrabaho, workaholic talaga to eh. Nagtitiis, nagtitimpi, at nagpipigil. Wala naman nag-uutos sa kanyang, gusto mo kung magkatay ng kambing? Katay ka, di naman siya pinipigilan ng Ama. Kaya lang siya mismo ang Sayang. ayaw. Di ba? So, bakit ganito ang kanyang behavior? Bakit sa tingin nyo ganyan ang kanyang ugali? Baka hindi pa siya nasabi ng millennial. Anong millennial time? Old siya, di ba? Conservative. Conservative. Conservative? Bakit ganun ang ugali niya? Baka sobrang kuripot. Ano? Kuripot tayo. Baka may ginawa ni Pacquiao. Possible. Possible. Nangihinayin siya magpatay ng kambing. Pag ninapeste, wala siyang mapapatay. Patay lahat yun. Oh, ano pa? Hindi niya kasi ako kilala. Hindi ko kami nakapagsayaw. Ano? Wala siyang dating sa sayawan. Nandito kasi ako. Dito makikita natin. Kasi sinusumbat niya eh. Itong pambunso mo. Matapos kunin ng kayamanan ng kaparte niya, ginastos sa mga prostitute. Oh. Tapos yun, pagpaparty mo, ano ibig sabihin niya doon? Gusto niya. Ano gusto niya? Gusto niya may punishment yung Oh, kapatid niya. Selos. Yan ang problema. Gusto niya may punishment. Bakit punishment? Bakit ano tingin niya sa sarili niya? Righteous. Yan! Matuwid! Righteous! At nagpapagod lagi ako sa farm. Busy sa Ibig sabihin, matuwid ako. Pag ako sumusunod sa iyo. Ibig sabihin, self-righteous. Self-right. Bida-bida. Bida-bida talaga. So, dahil sa kanyang behavior na yan, ano resulta? Tuloy. Ano resulta? Oh. Marami siyang na-miss. Ha? Ano resulta? Pag-iwanan. Napag-iwanan ng ano? Napag-iwanan. Boys. Ano na? Napag-iwanan siya ng Hindi ko kayang tanggapin. Ang alin na hindi niya kayang tanggapin? Ang saya ng ibang tao. Hindi niya kayang tanggapin ang pagsasaya ng iba. At hindi pa, kapatid. Actually, meron siyang na-miss. Dahil sa kanyang ugali na to, hindi niya personally na-discovered or na-enjoy yung pagmamahal ng Ama na unconditional. Wala kondisyon
Yung sinasabi kanina, na ipinakita ng pag-ibig ng Ama. Hindi pagtag-araw, hindi pagtag-ulan. All the time ang pagmamahal noong Ama. May nagawa ka, mali o tama, hindi magbabago ang kanyang pagmamahal. Yun ang hindi niya na-discover. Di ba? At sa kabila ng kanyang magandang performance, hindi siya masaya. Napaka-formal siguro nito eh. Masyadong reserve. Yeah. Ama yan. Masyadong reserved. Saka righteous. Serious. Huwag ka maingay. Baka magalit ka lapit bahay. Nag-enjoy ako at tumigil ka. Walang ganun siya. Parang selfish siya. Makasarili. Pwede? Hindi, tingin niya kasi sa sarili niya, tama talaga yung ginagawa niya. Self-righteous nga. Di ba? Unang-una, wala siyang kasiyahan. Bakit? Anong tawag natin sa mga ganung tao? Na pag may nagsasaya KJ. Oh. Ano yung reklamo niya? Narinig lang. Oh, bakit? Hindi nga siya pumasok sa bahay. Ay, alalahan niyo. Ang ginamit na term, his father begged. Nagmamakaawa sa kanya para siya pumasok. Imagine mo, ang kanyang ama ang nagmamakaawa sa kanya para siya pumasok. At, bakit siya pinapapasok? Yes, to enjoy. Para i-celebrate ang pagbabalik ng kanyang kapatid. Oh, kaya lang, yun nga, sabi ni Pepe, masyado siyang siloso. Puno ng NB, anong tawag ko lang? Inggit. Inggit niya, puno siya ng inggit doon sa kanyang bunsong kapatid. At hindi lang sa bunsong kapatid niya. Inggit siya sino, kanino? Ha? Sa mga property. Doon sa nag-i-enjoy. Kasi kung sa bayan ang nagpapaparty. Kaya ayaw siyang pumasok, ayaw niya mag-enjoy. Inggit siya doon sa nagpaparty. Ang totoo, ang gusto niya, doon sumbatan niya, ako nga, ganito. Tapos yung pagbalik, ganito, pagpaparty mo. Ang gusto niya, sinabi niya, baby kanina, gusto niya, parusahan niyo, kapatid. Dapat tinularan niya ang pagmamahal ng kanyang ama. Kaya lang, dahil sa kanyang formalidad, sa righteous niya, dahil sa inggit-pikit, ayun. Hindi niya naranasan ang pagmamahal ng ama. Biyang doon sa pinaggagawa niya. So, ito yung yan ang nangyari. So, may dalawang anak. Ang tanong, sino tayo sa dalawang anak? Yung ba panganak o yung bunso? Yung bunso. Bunso. Kasi maligid pag tinatanong. Yung bunso eh. Pero, pagdating ng 12 lesson malaman natin kung sino tayo. Maganda yan. Kasi makasalanan natin. Actually, yung prodigal, alam niya, ang maganda dito, yung prodigal, alam niya na siya ay prodigal, yes. Alam niya na siya prodigal, alibugha. Alam niya nagkasala siya. Yung isa prodigal din, pero akala niya hindi siya prodigal. Feeling softness. Akala lang niya. So dalawa yan. Yung isa alam niya prodigal at yung isa hindi niya alam na prodigal din siya. Pareho lang namang prodigal sila. Yung isa self-righteous lang, yung isa self-righteous at magbubulag-bulagan lang.
Nagbubulag-bulagan. So, ang parehong anak, panganay o lalaki, hindi nila kilalang maigi ang kanilang ama. Hindi nila kilala. Paano nangyari yun? Yung alibugang anak, yung bunso, ano na-realize niya? Matapos magwaldas Nariyan siya mga at nagutom, Realize ng mayaman siya. na-realize niya, Ang Bakit pagmamahal. ayaw kanya, mayaman siya. Kanya lang, tagalibog ka. kung sabihin niya, sasabihin ko sa ayaw mo, patawagan ko, hindi na ako worthy na maging anak mo. Sabihin mo na lang kung hard worker. Ano yun? Alam niya, lumayo siya. Alam niya nagkasala siya, at tanggap niya ano? Tanggap niya. Actually, he volunteered to be, yes, to be part. Remember, anak siya. Ngayon, tanggap na niyan, siya ay huwag ituring na anak, kundi Servant. servant na lang. So, he volunteered himself to be punished. At yun ang punishment, hindi ka na anak. Sa kanyang isip yun. Wala sa isip ng ama yun. Kasi, iniisip niya na gano'n ang kanyang ama. Tama. At iniisip niya na, sasabihin, you deserve that. Yun ang iniisip niya sa kanyang ama. You deserve. Ini-expect na yun, sasabihin ng kanyang ama, you deserve that. Pero yun ba ang nangyari? Yung iniisip niya ba, nagkatotoo? Hindi. Hindi. Mali siya sa pag-aakala niya sa kanyang ama. Hindi siya pinarusahan. Ano ginawa? Tinanggap siya ng buong puso. Sinanggap siya ng buong puso. Ano ibinigay sa kanya? Dami. Dinamitan siya. O, singsing. Binihisan. Binihisan. Ano pa? Pinaganda. Lahat yan may ibig sabihin. Ano ibig sabihin na lahat? You are my son, member of the family. Everything was Yours. yours. Restored. Di ba? Ni-restore ang karapatan niya. Actually, he was not punished. Ano nangyari? He was Restored. restored. In other words, he was rewarded sa kanyang pagbabalik. O, di ba? Actually, kung ano man ang punishment, kung ano man ang nangyari sa kanya, kung ano man dilubyo, inabot na gutom, hindi yun punishment. Ano yun? Consequence. Yes! Consequence ng kanyang paglayo sa mapagmahal na ama. Ganyan ang nangyayari kapag lumalayo ang anak sa pagmamahal ng magulang. You have to suffer the consequences. At dito sa mga nangyari niya, mapagtanto niya na kailangan ko lang talagang bumalik sa ama. Diba? So, sino ang tunay na prodigal? The one who returned to the Father. Sabi nga, just come home to the Father. Kailangan mo lang bumalik. Kailangan mo ma-realize na ito nagkamali. Tanggapin niyo. Itong isang anak, yung panganay. Ano nangyari? Ano nangyari? What about the other son? Pinakita niya kung ano talaga ugali niya. Nakita niya ang tunay na ugali Sa niya. loobin. The other son, yung isa, consequences ng kanyang pinaggagawa.
Itong isa, nag-volunteer to punish by depriving himself. Hindi naman siya dapat eh. Hindi siya dapat magdusa. Ang dapat sa kanya, nag-i-enjoy. Kaya lang, siya yung nag-deprive sa kanyang sarili. Kasi, iniisip niya, yun ang gusto ng kanyang ama. Again, he was wrong. Self-inflicted ang kanyang tawag dito, yung pagdideprive niya ng kagalakan, kasiyahan sa kanyang sarili. Siya ang nag-inflict noon, hindi ang ama. Maling-mali ang pagkakilala niya sa kanyang ama. Actually, ang gusto pa nga niya sa kanyang ama, parusahan ang kanyang kapatid. Eh, hindi naman yun ang gusto ng ama eh. Kapaligtaran eh. Diba? Ang tanong, katulad ba tayo nito? Pag may nagkamali, dapat yan, nagupitin. Judgmental. Judgmental, maybe. Ano tayo? How much of this son na katulad tayo? Ang laging peg eh, sabi nga, tikisin ang sarili, i-deprive ang sarili. Bawal mag-enjoy, masama mag-enjoy. Di ba? Bawal sumaya. Sino nang may sabi? Tapos, pag may nagsasaya, masama ang loob. Nabubugnot. Ayaw talaga niya mag-enjoy. At hindi lamang yun. Hindi na nga, gusto mag-enjoy, puro reklamo pa. Eh sana, hayaan na lang mag-enjoy yung gusto mag-enjoy. Dapat ganun. Hindi yung para kang pills. Alam niyo yan? Bakit pala kaliwanag kay Ate Binig, bakit para kang pills? Kasi Contraceptive pills. Gano'n, kontra ng kontra. Parang corny. Sorry. Usap tayo mamaya. O, di ba? Judgmental ba? Grabe. Ano impression niya sa ama? Itong panganay na. Anong impression niya sa kanyang ama? Sa kanyang mga sagot, sa kanyang attitude, behavior, anong impression niya sa kanyang ama? Ha? Anong palagay niya sa kanyang ama? Anong iniisip niya sa kanyang ama? Yung pangalo, disciplinarian. Okay, ano pa? And dahil sa mga ganyan, ano ang nangyayari? Gusto niya mag-please ang ama. Kaya pinakikita niya ang lahat naman. Pagpapalin nga siya. Actually, Pinakikita niya yung works niya. mabait ba siya sa kanyang sarili? Hindi. Oo. Hindi. Pinahirapan Mabait ba siya sa kanyang ano? Pinahirapan Kapatid. niya sa eh. Hindi. Hindi rin. Oo nga. Hindi. So ano tingin niya sa kanyang ama? Hindi pantay ang pagtingin sa anak. Ano tingin niya sa kanyang ama? Kasi, Unkind siya sa kanyang sarili, unkind siya sa kanyang kapatid. Therefore, ano? disiplinan, Ang kanyang ama ay ang labing. unloving, unkind din. Actually, marami ganyan. Feeling yan. Feeling. Feeling. Mali. Kasi iniisip niya, ang kanyang ama, masama, not good enough, at hindi nagmamahal unconditionally. So, yan ang kanyang ano, yan ang kanyang thinking. So, ang tanong, do we know our God of Father enough? Question, do we know our God the Father enough? Do we ask
God for our inheritance? Do we return to Him after we go wrong? Pag tayo ba nagkamali, bumabalik tayo sa Kanya? O naninigis pa? Humiling ba tayo sa Ama ng guya para mag-party? No. Remember, hindi ano ng Ama, hindi against ang Ama. Walang matulong sa amin. Sa mga party na yan. So, do we know God our Father enough to enjoy life without always feeling the need to pay or restrain ourselves? Enough, ulitin ko, enough to enjoy without always feeling the need to pay or restrain ourselves. Pag tayo nagkamali, ano ina-expect nyo sa Ama? Ina-expect nyo ba? Lagi kayong papaluin at pagagalitan? Tatawain. Pag ganyan ang thinking natin, hindi natin kilala ang Ama. Kaya yung sinasabi, bakit iniisip nyo ba sa pagkakamali nyo, may latay kayo? Ganun ba? In reality, pag tayo ba nagkamali, pinapalo agad tayo ng Ama sa langit, ng Ama sa langit, siguro yung Ama sa lupa. Hindi pa nagkakamali, may hagupit na. Pero ang Ama sa langit, hindi ganun. Hinihintay talaga bumalik. Hindi ganun. Hinihintay kang bumalik. Yes! Waiting siya. Yung ating Ama sa langit, Lagi siyang waiting. hindi ka lang nagsisermon. He doesn't moralize everything. Ha? Pag nagkamali, ano ginagawa ng Ama? Actually, pinoproteksyonan niya ang kanyang anak. Hindi niya kinokondem. In other words, pinapakita niya ang pagmamahal ng Ama. So, ang tanong, do we always want those who commit mistake to be punished and to suffer to the point that we sit as judges and act as executioners? Hindi dapat. Yung mga kasama natin sa iglesia, mga kapatid natin, pag nagkakamali, ano ang iniisip natin? Sana hagupitin ka ni Lord. Ganun ba? At kung hindi man si Lord ang humagupit, sa kamay ng mga kapatiran, you are already condemned, judged. At ano pa? Sila na magpaparusa sa inyo. Chismis na parang. Ano tawag dito? Anong ginagawa? Para ano? Itiwalag yan sa grupo. Ganyan. Ganyan ang punishment eh. Huwag imikan. Iba niya sa chat group. Mga ganyan. O i-unfriend. Block. Left the group. Di ba? Ano lang ito? Left the group. Diba? Okay, kung siya na nag-lip eh. Ang problema, pag yung kapatid na nag-judge, ay, makalip the group nga, baka damay pa ako dyan. Yun ang pinakamasakla. You already judge, and you already execute the judgment, the pronouncement, the punishment. Di ba? A lot of people try to earn heaven by sacrifices, more sufferings, less enjoyment. Actually, may mga teachings sa ibang mga ganyan church. Hindi yan ang gusto ng Ama. Ang Ama natin, makikita natin sa istorya, gusto humingi ng tawad ng anak, pero parang bingi ang kanyang Ama. Bagkos, ang sabi niya, sa mga alagad, bilisan! Sutan sinsing, sugot pa niya pa, magpatay ang pinatabang mga guy at tayo ay mag-party-party. He never blamed himself, his son.
Yeah, hindi niya sinisiyang. Di ba? Pinarusahan ba niya? Hindi. Sinermonan ba niya? Hindi. As I have loved you. If you love each other, everyone will know that you are my what? Disciples. Ano ang mark? Yan yun eh. Nasa likod ko eh. Ano ba yan? Ibasa nga nasa likod? Jesus is where the law is love. Di ba? Where the law is? Love. Actually, yan ina-expect ng Panginoon sa atin. Stop acting like Pharisees or the Sadducees. Stop preaching. Stop judging. And stop punishing people. Hindi yan magdadala sa tao para madala sa iglesia. At kung nasa iglesia na, hindi yan magpapadama ng pagmamahal. Kaya nga, si Kristo mismo, hindi naghusga. Pag ipinakita niya, love na lang. In His church, the law is love. Kaya mga Kristiyano matututong mag-relax at mag-enjoy sa buhay. Hindi galit ang Diyos na tayo ay mag-relax at mag-enjoy. Actually, gusto niya maramdaman ng bawat isa sa atin ng enjoyment. Huwag naman yung wild. Kundi talagang mag-enjoy. Yan ang gusto ng Diyos. Matthew 11:28-30. If you are tired and carrying heavy burden, come to me, and I will give you rest. Take the yoke I give you. Put it on your shoulders and learn from me. I am gentle and humble, and you will find rest. This yoke is easy to bear, and this burden is light. Ano gusto ng Panginoon? Pasanin natin ang krus natin. Malimit, pinipreach pa nga yan. Matuto tayo magpasa ng krus. Ay, hindi yan tinuro ni Kristo. Bakit? Ang di maliwanag ng Matthew 11:28-30. Ano sabi niya? My yoke is easy. My yoke is easy and my burden is light. So pag may krus kang pinapasan, ano gusto niya? Bigay sa kanya. Ibigay sa kanya para ka mag-aanan, para ka mag-relax, para ka mag-enjoy. Huwag mong pasanin to the point na akala mo tayo yung older son. Lalo nga sa farm, nagtatrabaho. Kaya hindi ko na maka-enjoy. So learn to enjoy. The question is, challenge. Pag kayo nabibigatan, kanino kasalanan? Kanino kasalanan? Sa sarili. Sarili namin. Kala ko tuturo niyo yung nasa kanan niyo eh. Sa sarili. Ito. Tuturo eh. Tinuro eh. So pag nabibigatan, huwag kayong magturo. Dapat tumingin tayo sa Panginoong Yesus at papasa natin sa Kanya. Huwag natin sisihin ang ating sarili eh. Walang mangyayari kung sisisi, magsasalpiti tayo, magbibiging bitter. Walang mangyayari. All we have to do is, Repentance. kung may kasalanan ka, matuto kang magbalik. At tulad ng isa, matuto mong i-acknowledge ang kasalanan. At pagkatapos noon ay, ano? Love na lang. Love na lang. Enjoy na. Hindi yung nagsisi na nga. Siguro ang tanong, pinatawad kaya ako nito. Para kung mag-i-enjoy. Ibinigay mo na, kinuha mo pa uli. Hindi ganon. Dapat, pag ibinigay mo na, bayan mo na. Sino ba nakakaano ng yoke? Alam niyo yung yoke? Sino taga-probinsya? O ano yung yoke? Ate Dada? Yung nilalagay, singkaw ng kagalaw. Singkaw na? Yan, ang kayo. Hindi ko alam mo. Anak. Sino hindi alam? Hindi ka lumaki kasi sa farm eh. Lumaki ako sa manggahan.
So yung yoke, ganon. Yung gano'n, Oo. So pag ikaw mag-isa, mabigat yun. Pero pagkasama mo si Kristo, dalawa yun. kaya nga yung, alam niyo, pag mabigat, ilan ang umihila? Dalawa, tatlo, or... At tingnan niyo yung sledge, yung mga aso. Hindi isa, hindi dalawa, marami. Ganun din ang mga... Kaya magaan ang pamatok ni Lord. So, kayang-kaya. Tsaka yung ano kuya, yung yoke kasi sa isang double yoke. Yes, double. Dalawa yung ganun. Lord, habang buhay ka magpapasa. Ang desisyon ay nasa sa atin. Kung gusto natin mag-relax at mag-enjoy sa buhay, katulad ng nais ng Panginoong Jesus. Ama namin Diyos, salamat po Ama sa iyong reminders, Lord, na nais mo na kami bawat isa sa amin makapag-relax at mag-enjoy sa feeling mo, Panginoon. Teach us always, Lord, na kung may mga pagkakamali, matuto kami bumalik agad, Ama. Magtapat sa iyo at tanggapin ang iyong kalinga, ang iyong pagmamahal. Your love is love. Nawa, Panginoon, ay maramdaman namin ang magitan pagsuko namin at pagtanggap ng iyong pagmamahal. Ama, turuan niyo po kami na hindi maging katulad ng panganay na we always try ourselves para maging pleasing sa iyo, Panginoon. Not knowing that no matter what we did, Lord, hindi yan ang hinihingi mo. Hindi yan ang hinihingi mo, Panginoon. Kundi matuto kami na tanggapin na sapat ang pagmamahal mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya, Ama, tulungan niyo po na maghari ang pag-ibig sa puso ng bawat isa sa amin. Let the law sa aming mga puso ay ang pagmamahal. At maging sa iglesia dito, Panginoon, kaya mo ang pag-ibig mo, Panginoon, ang aming may pabahagi sa bawat isa. Tawad, Panginoon, kung lumalabis kami, that we condemn our brethren, Lord. Turuan niyo po lagi kami na maging mapagbigay at mapagmahal katulad ng pag-ibig mo sa amin. At ilan namin, Diyos, maraming salamat po. Binabalik po namin sa iyo lahat ng papuri, ang lahat ng pagsasalamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen.